Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, Babus Saum o Kitabus Saum ni Imam al-Bukhari, unang-una, Babu Fadlis Saum. Ang kabanata tungkol sa kainaman ng pag-aayuno. So, iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa unang hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Ang pag-aayuno daw ay junnah, ibig sabihin panangga. Panangga o armor, kumbaga. Junnah sa kahulugan na kumbaga pamproteksyon. Unang-una sa impyerno. Kasi mga nag-aayuno, inshallah, sila ay papasukin ni Allah sa paraiso. Siyempre, para mapasok sila sa paraiso, ililigtas sila ni Allah sa impyerno. Yan yung unang kahulugan. Ito ay kaligtasan mula sa impyerno. At siyempre, dito sa dunya, yung mga nag-aayuno, sila rin ay pinoproteksyonan ng pag-aayuno, inshallah. Dahil yung kanilang pagiging matuwid, ay napagtitibay ng pag-aayuno. Alhamdulillah. So, ang siyam daw ay junnah. Kaya, kumbaga, ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno ay proteksyon. Kaya, para hindi mawala ang proteksyon na ito, fala yarfuth wala yajhal. Upang hindi mawala ang proteksyon na ito, ay huwag na huwag gagawa ang nag-aayuno ng kahalayan. At huwag siyang gagawa ng mga gawain na kamangmangan. Ang tinutukoy dito na kahalayan, so bukod pa doon sa kumbaga pakikipagtalik sa asawa na syempre nakakasira ng pag-aayuno, lahat ng uri ng kahalayan at lahat ng uri ng kamangmangan. Kaya nga doon sa hadith, man lam yada qawla zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Sino man daw yung nag-aayuno pero hindi niya iniiwan yung pagsisinungaling at hindi niya iniiwan yung iba pang mga gawain na kamangmangan, hindi kailangan ni Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Walang pangailangan si Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin na hindi naman niya iniiwan yung masasamang mga gawain. So, sinasabi ng mga scholar dito, so yung sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may maaring mga ngahulugan na yun nga, mababawasan yung reward ng nag-aayuno na patuloy sa pagkakasala. Sukdulan na mawawalan ng saysay yung pag-aayuno niya. Sukdulan na mawawalan ng saysay. Kasi nga kung titingnan natin, yung pagkain at inumin, sa Ramadan lang naman bawal, di ba? Pero yung pagsisinungaling, tsaka ibang mga kasalanan, kahit hindi Ramadan, bawal. Kahit hindi Ramadan, bawal. So, yung mangyari doon na pagkasira ng pag-aayuno ay posible dahil sa pagpapatuloy ng tao sa paggawa ng kasamaan. So, ito yung isa pang dalil tungkol doon. Fala yarfuth wala yajhal. Wa inimruun katalahu aw syatamahu. So, ang pag-aayuno ng araw ay panangga, proteksyon. Kaya para hindi masira ang proteksyon nito, huwag kayong gagawa ng kasalanan. At kung kayo man daw ay aawayin o aabusuhin, kumbaga gagawan ng kasamaan, falyakul inni saimun. Kapag siya daw ay inaway sa araw ng Ramadan, sabihin niya siya ay nag-aayuno. Siya ay nag-aayuno. Pero syempre, ang tinutukoy dito, yung pagganti sa mga pamiminsala. Kumbaga, maaari mong piliin na hindi gumanti sa pamiminsala sa iyo sa araw ng Ramadan. Pero depende, inshallah. Kasi ang labanan sa Badar, actually Ramadan nangyari. So pwedeng makipagdigmaan sa Ramadan.
At pwede ka ring makipagtalo sa Ramadan kung kinakailangan. So, tinutukoy dito, kung pwede mo naman palampasin yung pamiminsala sa iyo, palampasin mo na yon. At sabihin mo, ako ay nag-aayuno. Sa 2 beses ito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nito, "Walladhi nafsi biyadihi," sumpa sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Tinutukoy dito si Allah. Kung maghahawak-hawak ni Allah ang ating kaluluwa. At ganoon naman talaga ang kalagayan ng ating mga buhay. Hawak ito ni Allah. Kung mga nanunumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lakalufu famis saim at yabu endallahi ta'ala min rihil misk." Ang amoy daw ng bibig ng nag-aayuno ay mas kamahal-mahal kay Allah kaysa sa amoy ng misk, yung mamahalin na pabango. Yung tinutukoy dito na misk, yung mamahalin na pabango, galing ito sa yung laman loob ng usa. Kaya mahal talaga 'yon. So yung nag-aayuno kasi minsan, itong amoy ng bibig niya, dulot ito ng kanyang pag-aayuno. Hindi ito dahil sa hindi siya nagtututbrush. Parang si Chino, hindi nagtututbrush. Ang ito galing ito sa sikmura. Kasi hindi ka kumakain o umiinom, nagiging acidic yung sikmura. Yung amoy nun, lumalabas minsan sa bibig. Kaya amoy acidic, ganon. Yun yung tinutukoy na amoy dito. Hindi dito pinupuri yung may mabaho kang hiningaw, hindi ka nagtututbrush. Ang tinutukoy dito epekto ng pag-aayuno. Walang walang solusyon yun . Walang solusyon. Yun yung tinutukoy din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit magsiwak ka, hindi mawawala yun. Mag-toothbrush ka, hindi mawawala yun. Kasi galing sa tiyan yun . Galing sa tiyan. Kumbaga minsan may nakakatakas na hangin mula sa sikmura. Kasi natin, lalamunan. Ang galing nga ng disenyo ng lalamunan natin . Meron siya parang yung automatic na valve. Pag dadaan yung pagkain o hangin, hihinga tayo, bubukas yun, hihinga. So masara agad yun na hindi makakalabas yung hangin na mula sa tiyan. So sumasara yun. Pero minsan nagiging mahina na yung lalamunan ng tao, lalo na sa nagkakaedad. Kaya ang ibang mga nagkakaedad, meron na silang tinatawag na yung acid reflux, na nalalasahan na nila sa lalamunan nila yung acid. Kaya yung gamot doon, uminom ka ng yung Kremil S o iba pang antacid, ganun. Minsan yun yung pakiramdam ng tao na parang naninikip yung dibdib niya. Kala mo, atakihin ka na sa puso. Pero lang pala yun, hyperacidity. Pero syempre, hindi lahat ng paninikip ng dibdib hyperacidity, kasi baka mamaya niyan. May nangyari niyan . Nabasa ko sa Facebook. Akala nila hyperacidity lang. Pero inaatake na pala talaga siya sa puso. Buti na lang pumunta sila agad sa ospital. Kasi kakaiba raw yung nararamdaman niya. So, posible. Ito yung tinutukoy niya na amoy ng bibig ng hindi nag-aayuno. Hindi ito dahil sa okay lang yung hindi nagtututbrush o hindi nagsisiwak. Tinutukoy dito yung resulta na nung asido na nasa tiyan. So, mas mainam pa raw yung hininga, yung amoy ng hininga ng tao na yun kaysa sa amoy ng mamahaling pabango na misk para kay Allah. Ang dahilan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kaya kamahal-mahal kay Allah yung amoy ng hininga na yon ng nag-aayuno. Kasi iniwan niya yung kanyang pagkain, ang kanyang inumin, at ang kanyang pagnanasa alang-alang kay Allah. Kumbaga, may pagkain pero hindi siya kumakain. May inumin pero hindi siya umiinom. At nandyan yung kanyang asawa, hindi siya nakikipagtalik dahil gusto niya na matapos, makumpleto yung kanyang pag-aayuno. Dahil gusto niyang matapos at makumpleto ang kanyang pag-aayuno, alhamdulillah. At dahil dito, napaganda yung hadith na ito . Kasi kumbaga, naiipon sa kanya yung marami sa mga fadail ng pag-aayuno. At mas naiintindihan natin
ang pag-aayuno. Kapag naintindihan natin hadith na ito, naintindihan natin kabuuan ng pag-aayuno. Sinabi ni Allah, as-siyamu li. Kumbaga, yung karugtong dito kasi ng hadith na ito, kumbaga, yung sasabihin na ni Allah para sa nag-aayuno. Sabi ni Allah, as-siyamu li, ang pag-aayuno ay para sa akin, wa ana ajzi bihi, at ako mismo ang maggagantimpala nito. So dito, kaya raw ganito yung pagkakasabi ni Allah o sa pagkakalahad din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pag-aayuno ay para sa akin. Kumbaga sa lahat ng mga gawain, ito yung gawain, yung pag-aayuno, ito ang gawain na si Allah ang pinaka nakababatid. Kasi sa lahat ng mga gawain, lahat ng gawaing mabuti, makikita yun ng ibang tao eh. Magsyahada tayo, makikita ng ibang tao. Magsala, makikita ng ibang tao. Magbayad ng zakah, makikita ng ibang tao. Mag-hajj, makikita ng ibang tao. Pero sino sa atin ang makakapagpatibay, tunay na makakapagpatunay ng sino man sa atin ay nag-aayuno? Wala. Si Allah lang talaga ang tunay na nakakakita sa atin kung ang tao ba ay totoong nag-aayuno. Kasi pwedeng mangyayari, di ba? Yung tao, aarte lang siya. Ba, nakita mo duhur. Kunwari lulugo-lugo, nangihina. Nangihina na. Ba't kanya maglakad? Nangihina na ako, gutom na ako, nauhaw pa. Pero hindi mo alam, kain pala ng kain doon sa bahay niya bago lang nakakakita. Kaya ito yun. Ito isa sa mga kahulugan nun. Ng pag-aayuno ay special para kay Allah. Kumbaga. Kasi wala talagang makakakita na nag-aayuno ka. Si Allah lang. Kaya, siya ay maggagantimpala dito. Titiyakin ni Allah na siya ay maggagantimpala sa sino man na mag-aayuno alang-alang sa kanya. Wal hasanatu bi asyari amthaliha. Sabi ni Allah, ako mismo ang magagantimpala sa pag-aayuno. At ang mga gantimpala ay 10 doble ng gawain. So itutukoy dito na hasana, yung gantimpala. Kasi pwedeng may iba-ibang kahulugan yung hasana eh. Di ba yung doon sa Rabbana atina fid dunya hasana? Yung kahulugan doon, kabutihan, lahat ng uri ng kabutihan dito sa mundo. Kalusugan, ginhawa, maging malayo sa sakuna, pagtitiis at iba pa. Pero dito yung hasana na tinutukoy dito, yung gantimpala ng mabubuting gawain. Sabi ni Allah, ang mabubuting mga gawain ay mayroong 10 doble ng reward. Pero syempre, dahil sinabi niya na ang pag-aayuno ay para sa kanya at siya mismo maggagantimpala nito, ibig sabihin ni Allah, ang pag-aayuno ay maaring may mahigit pang 10 na doble ng gantimpala. May mahigit pang 10 na doble ng gantimpala. Ganun siya, ganun katindi yung pag-aayuno. Kasi sa totoo lang, sa mga gawain, pag-aayuno yung pinakamahirap eh. Kabilang sa pinakamahirap. Kumbaga, yung hajj, oo, kasi matagal, lalakad ka. Pero sa tao, lalo na sa panahon natin ngayon, ang hirap mag-ayuno eh. Sa lifestyle natin ngayon, di ba? Bawat, yun, kayo sa trabaho nyo, laging nasa labas. Ang hirap mag-ayuno. Napakahirap. Kaya, magiging malaking gantimpala dito ni Allah. At kabilang sa mga magiging gantimpala ng nag-aayuno o yung palagian na nag-aayuno. Kasi dito sa pagtalakay sa Kitabus Sawm Kitabus Sawm ni Imam Al-Bukhari. Yung mga hadith dito, hindi lang siya applicable para sa pag-aayuno sa Ramadan. Kahit yung pag-aayuno na sunnah. Kasi kahit sunnah na pag-aayuno, pwedeng yung hininga mo magbabago. So, ganun pa rin. Kamahal-mahal yun kay Allah. Yung ganoon na pangyayari. At kabilang sa mga nagpapatibay ng malaking gantimpala ng palagian na nag-aayuno. Ito yung pangalawang bahagi. Babur Rayyan lis-saimin. Ang pinto ng Rayyan sa paraiso, kabanata, ang Rayyan daw
ay para sa mga nag-aayuno. Para sa mga nag-aayuno. Sa iniulat ni Sahal radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Tunay na sa paraiso ay mayroong pinto. Dito malagay Hasan. Salamat tala. Tunay na sa paraiso ay mayroong pinto o lagusan. Sa yung baboreyan na yun, sa paraiso, so meron daw isang pinto. Maraming pinto yung paraiso eh. Di ba natalakay natin yun? Pinto para sa mga nagjijihad, pinto para sa mga nagsasala. Pero merong special na pinto para sa mga nag-aayuno. Ibig sabihin dito, yung palagiang nag-aayuno. Yung palagian na nag-aayuno. Ito yung pangunahin niyang kahulugan. Pero posible rin na kahit yung maaring yung tao kasi Ramadan lang na nag-aayuno. Pero qualified pa rin siya dito, inshallah. Yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah. Sa araw daw ng paghukom, o pagkatapos ng araw ng paghukom, papasok na dito yung mga nag-aayuno. Papasok daw dito yung mga nag-aayuno. Kaya nga, yung salitang yawmul qiyamah, pwede mo siyang gamitin, yung extent niya, kumbaga, kahit doon sa mga panahon ng pagpasok ng tao sa paraiso o impyerno, yawmul qiyamah pa rin yun. Nananatili siyang yawmul qiyamah. So, papasok daw doon yung mga nag-aayuno. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Wala raw sino mang papasok sa lagusan na yun liban na lang sa kanila. Sa mga palagian na nag-aayuno. Sabi, maaaring merong tao na papasok sa paraiso na hindi siya dadaan sa baboreyan. Kasi sa ibang dahilan siya papapasukin ni Allah sa paraiso. Pero ito mga ito, yung mga papasukin ni Allah dahil sa ang magiging pag-unawa dito kasi sabi ng mga scholar, yung pangunahin o pinakamainam nilang mga gawa, yung pag-aayuno, dito sila papapasukin. Tapos yung mga pinakamainam nilang gawa, yung sala, doon sila papapasukin sa pinto ng sala. Ganun siyang maaring unawain. At syempre, pwede ba na mayroong tao na qualified siya na pumasok sa lahat ng pinto ng paraiso? Pwede rin. Bawa nga niya yung isa pang hadith. Nandito rin yan, matatalakay din natin. Si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron kayang papapasukin sa lahat ng pinto na yan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron. At inaasahan ko na kabilang ka doon. Si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. So itong hadith na ito, nililinaw natin kasi, kumbaga, kung ang papasukin dito, yung mga tao na pinakamainam sa mga gawain nila yung pag-aayuno. Kasi pwede naman nag-aayuno siya, tas mainam din yung kanyang sala. Pero pinakamatindi talaga yung kanyang pag-aayuno. So doon siya papasukin, inshallah. Pero kung tayo, di ba? Kahit saan pinto tayo padaanin, masaya na tayo. Pero ito, ang tinatalaki kasi dito yung fadl, yung kainaman ng pag-aayuno na hindi siya katulad ng iba pang mga gawain. Kumbaga, special siya. Special. Kaya wag nating mamaliitin. Yuqalu ay nasaimun. Sa araw daw ng paghuhukom, sasabihin, meron tagatawag, sisigaw. Nasaan ang mga nag-aayuno? Tawagin sila. Fayakumuna. At tatayo silang lahat. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Tatayo silang lahat at papasok sila doon sa baboreyan. At walang sino man ang papasok doon, liban na lang sa kanila. Faidadakalu uglika. At kapag nakapasok na sila, isasara na yung pinto ng Rayyan, falam yadkhulu minhu ahadun. At walang papasok dito na sino man. Wala nang makapasok dito na sino man. So dito may kita natin, 3 beses sinabi. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. 2 beses yun. Tapos yung huli, wala nang papasok dito. Sa 3 beses. Kumbaga, binibigyang diin lang dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na special talaga ang pag-aayuno. Special ito. Yung baboreyan, special para sa mga nag-aayuno. Kasi special ang pag-aayuno bilang gawaing pagsamba. Alhamdulillah. So, ito yung
Yung pangunahin o dalawang nauna na nababanggit dito sa Kitabus Saum ni Imam al-Bukhari. Alhamdulillah, sa tutuloy pa natin iba pang mga hadith. Ididire-diretso na natin to. Inshallah, hanggang sa matapos natin. Tapos balikan na natin yung mga iba nating subject, inshallah. Kasi malapit na yung Ramadan. Parang third week ng February. Ramadan na. Alhamdulillah. Kasi kada taon, parang matras na mga 2 weeks. Ganun, mga ilang araw. Alhamdulillah. Tuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.